Good morning to each and every one of us here in our church and to all our Facebook Live viewers and to all our YouTube viewers. Today is November 16, 2025. Our topic for this morning, unveiling the mystery, grace for every nation. We returned to our Sunday morning service after we took a short break on November 9 for the sake of the safety and welfare of our brethren due to Typhoon Yuan. And now we were back here in our church for our Sunday morning service on October 5, 2025. We started our vision series, our spiritual blessings, our topic, and then on October 12, eyes of our hearts enlightened. On October 19, saved by grace alone. On November 2, from stranger to fellow citizen, and now mystery unveiled, grace for all nations. Again, our ministry, we called it Faithful Word Ministry, coming from the letter of Apostle Paul to Titus, holding fast to faithful word, as he had been taught that he may be able by sound doctrine, both to exhort and to convince gainsayers. Again, ang sound doctrine ay yung tinatawag nilang magaling na aral, mahusay na aral at hindi makikitaan ng kamalian at hindi makapagbibigay ng kalituhan sa mga nag-aaral. Ano ang itinuturo nito? Ito ay nagpapalakas sa atin na nagtuturo na lumalim ang ating pangunawa patungkol sa kung ano ang makatotohanan ng itinuturo ng banal na kasulatan. At ikalawa, kayang patunayan ng sound doctrine ang maling indoktrinasyon gaya ng sinasabi ng mga born again, accept Jesus as Lord and personal Savior, ay hindi po. Wala po sa banal na kasulatan ng mga bagay na yon. Ang makapagliligtas po sa atin ay ang pananampalataya sa kamatayan, pagkakalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At bakit natin nalalaman ito? Bakit kaya ni sound doctrine na patunayan ang mga mali at palalimin kung ano ang katotohanan? Sapagkat we study to show ourselves approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya nag-aaralan po natin ang ating mga sarili na maging katanggap-tanggap sa Diyos at maging isang manggagawang walang dapat ikahiya, na nalalaman ang pagkakabahabahagi ng salita ng katotohanan. In other words, pag hindi ka nagra-rightly divide, ang sabi ng sumulat ng Biblia, nakakahiya ka. O kung sinasabi mo man na nagra-rightly divide ka, pero hindi mo naman talaga nalalaman ang tamang pagkakabahabahagi ng banal na kasulatan, ang sabi ng sumulat nito ay nakakahiya ka, sapagkat nararapat lang ang rightly dividing the word of truth ay basahin at aralin ayon sa sinasabi ng sumulat nito. At dahil tayo ay nagra-rightly dividing the word of truth, tayo ay nakabase ayon sa tinatawag na biblical truth. Biblical truth. Now, maraming mga denominasyon ang mga nagtuturo ng mga nasa Biblia pero hindi sila makatotohanan. Ibig ba sabihin, Brother Mel, yung mga bagay na nasa Biblia na sinasabi ng Panginoong Hesus ay hindi makatotohanan? Hindi po. Makatotohanan po siya, subalit kapag hindi aplikable sa atin, ito ay hindi na nagiging makatotohanan. Ang sabi sa Mateo chapter 7, 24-25, ang sabi, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Verse 26-27, ganito ang sabi, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumugsak at lubusang nawasak. Dito ay pinapakita ng Panginoong Jesucristo ang metaporya ng dalawang klase ng tao. Isang matalino at isang foolish o hangal. Kung saan ang isang matalino raw na tao ay nakikinig sa mga sinasabi ng Panginoon Jesucristo. At ang isang hangal na tao raw ay hindi nakikinig at hindi niya isinasagawa
ang mga sinasabi ng Panginoong Kristo. Gaano katotoo to? Tayo po ay malalalim na sa salita ng Diyos at dumadating po sa ating mga isip na tinitingnan natin, bakit ganun? Bakit yung nasa Matthew, Mark, Luke, and John, parang hindi siya makatotohanan sa akin? Sapagkat ang sinasabi ng ilang mga denominasyon, you are full if you do not obey this, yung mga sinasabi ng Panginoon Kristo. Dapat daw ay sundin natin. Now, let's have an example. Sa Matthew 6:24, ang sabi ng Panginoon Kristo, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas. Sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. And I would like to ask each and every one of us. Background ba yun? Parang may umaalon sa, parang bumabagyo parang. Sino ba sa atin dito, yung pagkasweldo, uubusin niya na yung sweldo niya? At hindi niya naiisipin yung bukas. Bahala na yung bukas. Kung may kakainin ako o wala. Bahala na yung bukas. Kung may isusot ako o wala. Ganun ba ang ibig sabihin dito? Pero tayo, ang ginagawa natin ay nagtatabi tayo ng sapat na salapi para meron tayong magamit kinabukasan o sa mga darating na araw. Pero dito, sinasabi ng Panginoon Kristo, huwag mong alalahanin yung bukas. Ubusin mo pera mo. Mag-staycation ka, mag-shopping ka, yung bukas, huwag mong alalahanin yun. It seems ganito yung sitwasyon, Kasi kapag ikaw daw ay inalala mo yung bukas, hindi mo sinusunod Panginoon Kristo. Ikaw ang hangal. Ito yung mga bagay na bilang mga nasa denominasyon noon, hindi ko siya maunawaan. At kapag tinanong ko yung mga nakakataas sa akin, maging yung mga pastor, mas lalo nagiging komplikado yung mga bagay-bagay. Kung kaya, buhat nung natutunan natin yung rightly divide, pang Israel lang pala to. Ito pala pang end times. Ito pala hindi applicable sa atin. So pag inaplika natin to sa atin, napakasamang tao mo naman. Biro mo, si Ate Norma, sumahod ngayon. Bukas wala na siyang pera dahil ginastos niya na lahat. Tapos ang sasabihin niya, bahala na yung bukas. Pagdating ng bukas, wala siyang pera. Pahiram naman ng 500 do. Pahiram kasi, inubos ko yung pera ko kahapon. Kasi sabi ng Biblia, ganon. So, hindi applicable, yung mga bagay na nasa Matthew, Mark, Luke, and John. Sapagkat tayo ay biblically truth at nagra-rightly dividing the word of truth. Sa Matthew 5:48, ang sabi, be ye therefore perfect, which even as your Father, which is in heaven, is perfect. Ngayon, ang sinasabi naman ng Panginoong Kristo dito, mamuhay kayo ng perfecto. Sino rito namuhay na perfecto? Wala. So, hangal na naman tayo sapagkat hindi natin nagagawa yung mga sinasabi ng Panginoong Kristo. Hindi po yon. Tayo po ay marapat na maging maalam sa kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, kung gusto mong sundin ang Panginoong Kristo, sundin mo yung Pablo. Sapagkat kung susundin mo ang Panginoong Kristo, nang hindi mo sinusundin ng Apostol Pablo, walang mangyayari sa buhay mo. Pero ang mga denominasyon, dahil hindi sila Paul, dahil hindi sila rightly divide, pinipilit nila yung mga ganitong doktrina. At ang sasabihin nila, punta tayo sa James 3:13, ganito sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbaba ng karunungan. Open-ended siya. Hindi mo alam ngayon, ano particular na ipapamuhay ko? Wala namang mga nakalagay. Tapos pag tiningnan mo yung Matthew na sinasabi ng Panginoon Kristo, sige nga, sundin ko naman ng Panginoon Kristo. Ang sasabihin naman, huwag mong alalahanin bukas. So magiging mas komplikado yung bagay. So ngayon, ganito yung nangyayari sa mga denominasyon. Ang mga tao ngayon, naguguluhan. Ano ba talaga gagawin ko? Pag sinunod ko ang Panginoon Kristo, masyadong komplikado. Pag hindi naman, lagot naman ako sa pastor. So ganun na nangyayari sa mga denominasyon sa ngayon. Pero etong James 3:13, hindi nalalaman ng mga denominasyon na ito ay sulat ni Santiago, hindi para sa hentil. Ang sabi dito, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. Ito po ay sulat ni Santiago sa 12 tribo
na nagkalat sa iba't ibang bansa. Napunta tayo sa admonition, which is very short lang. Of course, again, may mga false warning na sinasabi ang Apostol Pablo. Yung 5 punto o yung 5 points niya. Number 1, yung sinasabing deceptive appearances. Ang sabi sa 2 Corinthians 11:13-14, "For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light." So makikita po natin dito na itong mga nagpapakilalang mga pastor na sinasabi ng Apostol Pablo rito, hindi nyo sila makakakitaan ng mga magagaspang na ugali. Hindi nyo sila makikita ng mga magagaspang na pananalita. Sapagkat ang sabi ng Apostol Pablo rito, ito raw mga nagpapakilalang mga pastor-pastor, para raw silang mga anghel. Para raw silang si Satanas na nagpakilalang anghel. And therefore, kung hahanapin natin yung mga negative insights sa mga pastor na ito, di natin makikita. Because they were as good as angels, ang sinasabi ng Apostol Pablo. Ang makikita mo dyan the righteous mantra. Makikita mo dyan, we are a righteous person. Palaging ganyan ang sinasabi nila. Lagi silang gumagamit ng Christian language. Ipanalangin po natin yan. Alam niyo po, natuwa ang Diyos sa mga ganyan mong ginagawa. Ano po? And their divine calling, ako po ay may calling mula sa Panginoon. Puro ganyan po ang maririnig natin dyan. And then magdi-deliver yan ng mga sermon na mix na makakapangpalito. At naka-scripture based din ang mga yan. At iyan ay gumagamit ng mga spiritual insight. Nako kapatid, hindi nagagalak ang Diyos sa mga ganyan mong ginagawa. Ay nako kapatid, nagagalak ang Diyos sa mga ganyan. No? So ito ang sinasabi ng Apostol Pablo na deceptive appearances. By and large, itong mga deceptive, self-proclaiming pastor, nagbi-blend sila. Nagbi-blend sila, may chemistry sila sa church. Kaya hindi mo talaga sila mahalata. At wala kang makikita mga negatibong mga bagay sa kanila. Pero, hindi doon natatapos yun. Kasi pag ito natapos na ang isang church sa ganito, lagot si church. Kasi makakasama niya ito for the rest of their lives. Ang hindi nila alam, meron tinatawag na anti-fold indoctrination. Mahahalata mo ang mga yan. Nasa likod ng kanilang mga mababait na pananalita, mga itsura, mga magagala. Mahahalata mo sa kanila yung tinatawag na anti-fold indoctrination. Ang sabi sa Galatians 1:11-12, "But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man, nor I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." So malinaw dito na ang revelasyon ng Apostol Pablo na pag-aaralan natin ay galing sa Panginoong Hesukristo. Kung kaya't ang doktrina ni Faithful Word Ministry ay galing lang sa Apostol Pablo sapagkat ito ay galing sa Panginoong Hesukristo. Now, makikita natin, hindi nila ginagamit itong mga bagay nito. 1 Corinthians 15:1-4, Paul is our apostle, at kung sabihin man nila, sasabihin nila, hindi si Pedro rin. Grace abound over sin, ang sasabihin na, nako kapatid, huwag kang magkakasala, baka mawala yung kaligtasan mo. Hindi ganon, ano. Pero, hindi po ibig sabihin sa atin na kung nagkakasala tayo at hindi mawawala ang kaligtasan natin, ay mamumuhay na tayo sa pagkakasala. Follow Christ through Paul, hindi nila sinasabi yan. Today's gospel is gospels of Paul, hindi nila sinasabi yan. Paul and Pete are different. Now, may nagtatanong kay Brother Mel, Brother Mel, bakit sinasabi ng mga pastor na ito na kapag ang kaligtasan daw ay 1 Corinthians 15:1-4, ang babasahin lang nila ay yung verse 2. Bakit nila iniiwan yung verse 1? Sapagkat nakalagay sa verse 1, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you." So makikita nila rito na yung ebanghelyo, yung magandang balita ng kaligtasan, ay ang pinagmumulan ay ang Apostol Pablo. And therefore, kapag nalaman ito ng kanilang mga members, ang tatanong sa kanila, bakit hindi niyo po itinuturo sa amin na ito palang gospel ng kaligtasan ay yung gospel ng Apostol Pablo? Lagot sila.
Sapagat sa mahabang panahon, ang tinuturo nila, John 3:16, John 1:12, John 1:9. Ngayon, eventually, kapag nalaman nila ito, magkakaroon ng malaking kaguluhan sa kanila. And therefore, tinatago nila yung verse 1. Because these self-proclaiming pastors don't know what is sound doctrine. Lagi nilang dinidistort yung doktrina ng Apostol Pablo. Works underneath faith, ang sabi sa Galatians 3:3, ito po, medyo may kabigatan lang kung binitawan ng Apostol Pablo rito. Talagang napakahangal ninyo. Look at the word used by Apostle Paul. Hindi lang ginamit niyang salitang hangal. Ang ginamit niyang salita ay talagang napakahangal ninyo. Si Brother Med gumagamit lang ng word. Brainless. No? Pero ginagamit ng Apostol Pablo, napakahangal ninyo. Medyo mabigat yung sinabi ng Apostol Pablo rito. Bakit? Sapagkat nagsimula na kayo sa Espiritu. Nagsimula sila sa faith. Hindi sila nagsimula sa good works. Hindi sila nagsimula sa baptism and other things. Sa pamamagitan lang ng Spirit, meaning faith without works. Doon tayo nagsisimula, at doon din tayo magwawakas sa spiritual, sa faith. But dito, ang sinasabi ng Apostol Pablo, nagsimula na nga kayo sa Espiritu eh. Nagsimula na kayo sa faith, at ngayon, nais nyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Nagkaroon bigla ng works. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo rito, napakahangal ninyo. Kayong mga nagsasabi na spiritual kami, faith lang kami. Tapos hahaluan nyo ng works, ang sabi ng Apostol Pablo rito, napakahangal ninyo. Ngayon po, marami na po, may mga sunrise service, may baptism, ang dami pong mga works ngayon. Ang sabi ng Apostol Pablo, kung hahaluan nyo ng mga ganyan, ang inyong faith, napakahangal ninyo. They are unnoticeably, naglalagay itong mga pastor na to ng mga human efforts, mga performance, mga salvation maintenance, faith comes with work. Kailangan, kapatid, ipakita mo ang pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mabuting gawin. May mga ganun sila mga sinasabi. At marami itong mga recognition kasi may mga ordain sila, may mga layhan sila, may mga good works sila na ipinapa-implementa. No? So, do not believe these self-proclaiming pastors who imposes righteousness and good works. Let the Spirit of grace naturally lead us into obedience, generosity, forgiveness, self-serving motives. Last weekend, merong isang bagyong dumating dito sa lugar natin, yung tinatag na U1, at nag-announce po tayo na i-postpone muna natin yung ating gawain for the welfare, for the safety of our members. No? Pero itong mga ibang churches, itong mga self-proclaiming pastor, in-encourage pa nila, sige, kahit bumabagyo, kasi araw ng linggo, para sa Panginoon to, umaten tayo. Alam niyo po, meron akong nabalitaan, a-attend siya sa church dahil sinasabihin siya ng pastor, muntik na po siyang malaglagan ng sanga ng punong kahoy. Buti na lang, hindi siya na disgrasya. Subalit, itong mga to hindi nila inaalala yung welfare ng kanilang mga miyembro. Na kahit malagay na sa alanganin yung kanilang mga members, pipilitin pa rin nila. Bakit? Sapagkat sila ay may tinatawag na may authority kami na magpa-attend. Meron silang mga authority, powers na pinapractice nila, and they doesn't care do sa welfare ng kanilang mga miyembro. So, ang sabi sa Pilipos 1:15, totoong may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit. So, kapag meron pong nangangaral na tumutuligsa sa faithful word, ang sabi ng Apostol Pablo, yan daw ay mga naiinggit. Si Kristo ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal. Tayo po, pinapangaral natin ang Kristo dahil sa ating tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban kasi kailangan nila ng allowance, kailangan nila ng sweldo, kailangan nila ng financial support at marami pang iba. Kapag wala yan, hindi na rin sila mangangaral ng salita ng Diyos.
kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin sapagat hangad nilang dagdagan pang paghihirap ko sa aking pagkakabilang ko. So these self-proclaimed pastors, guided by distorted doctrines and selfish ambition, are filled with envy and rivalry, fearing that their authority over brainless members will challenge by the truth. Alam niyo po, yung mga brainless members, nako, napaka-precious niyan sa mga pastor. Yan po ang mga inaalagaan nila. Sapagkat ang mga brainless members po, kahit anong sabihin nila, sunod lang ng sunod yan without any verification from the Word of God. And last, self-made doctrine. Ang sabi sa 2 Corinthians 11:4, for if he that cometh preach another Jesus. So meron daw na nagtuturo ng another Jesus, whom we have not preached. Ito po yung another Jesus na hindi namin itinuturo, ang sabi ng Apostol Pablo. So ano yung tinuturo ng another Jesus na hindi tinuturo ng Apostol Pablo? Yun po yung Jesus Christ na nasa earthly ministry. Nakasama niya po yung 12 apostol niya na nagsimula sila sa prayer on the mount at natapos sila doon sa crucifixion. Yun po yung tinasabi ng Apostol Pablo na another Jesus, yung mga Jesus na miracle, Jesus na bumuhay ng patay, Jesus na nagpakain ng 4,000 and everything. Ang sabi ng Apostol Pablo, that's another Jesus, sapagkat ang Jesus na itinuturo namin ay hindi yun kundi yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So this self-proclaiming pastor often emphasizes Jesus' earthly ministry in Matthew, Mark, Luke, and John. Lagi yan, nasa Matthew, Mark, Luke, and John. Ang sabi ng Apostol Pablo, yun yung another Jesus na pang-Israel lang. The Christ that Paul revealed is through the mystery of His death, burial, and resurrection, which is the foundation of our gospel. Ang sinasabi ng Apostol Pablo na dapat nating pag-aralan ay yung Jesus Christ na resurrected Jesus Christ na. Sapagat nandoon na yung tinatawag na mystery. Now, bakit complacent itong mga self-proclaiming pastor na gawin nila yung mga bagay na yan? Number one, because they have brainless members. Walang iniisip yung mga member nila kung totoo o hindi yung sinasabi ni pastor. Kinig lang sila ng kinig. At itong mga pastor naman, hindi nila alam, stupid na siya sa mga pinagagawa niya. Kasi, hindi niya alam na yung mga member niya dahil brainless at naniniwala, siya rin, kung ano na lang din sasabihin niya, complacent na siya. And don't know he's narcissist. At ang nangyayari na ito, nagiging mataas pagtingin niya sa kanya, sarili. Sapagkat nakikita niya, naniniwala lang pala itong mga members ko kahit ano sabihin ko. So tumataas yung kanilang pagtingin sa kanilang sarili. And number 4, yung tinatawag na accountability. Alam niyo po, lahat dapat ng tatayo sa pulpito, may accountability siya. Sapagkat kung ano yung sasabihin niya, maaaring paniwalaan ng mga tao. At dapat po, kaya niyang panindigan yung kanyang mga sinasabi. Sapagkat kung siya ay daldal lang ng daldal sa pulpito at sinasabi niya, bahala na, maniniwala lang din naman lahat yan. Hindi po ganon. Dapat po, responsible ka sa mga sasabihin mo. Accountable ka sa lahat ng sasabihin mo. At ito po, yung tinatawag natin na Apostle Paul's warning, deceptive appearances, anti-Pauline indoctrination, works underneath faith, self-serving motives, and self-made doctrine. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasapik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko
dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Minsan pawitan ng Panginoon. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko, makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Minsan pa sabihin mo, Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Yes, Lord, tunay nga Panginoon, ang lakas namin na igaling sa inyo. Hayaan mong papurihan ka pa namin, Panginoon, ng natatanging awit para lamang sa iyo. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang Panginoon. Ang lahat ng iyong nilalang, O Diyos, papupurihan ka. Ikaw ang
request everyone to please remain standing in reverence for the reading of the precious Word of God. Our scripture reading will be found on the book of Ephesians, chapter 3, verses 1 to 13. Verse 1, For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in a few words, whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. The Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel, whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of him. Wherefore, I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory. For further understanding, we will read our scripture reading in our native language. Verse 1, Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hintil. Yamang nabalitaan na ninyo ang pinahintulot na biyaya ng Diyos na ipinagkatiwala sa akin tungo sa inyong ikabubuti, kung papaanong sa pamamagitan ng revelasyon ay pinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala, kung saan, habang binabasa ninyo ito, mauunawaan ninyo kung ano ang kaalaman ko sa lihim na panukalang isinakatuparan ni Kristo. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta, na ang mga hentil ay maging tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo, kabilang din sa iisang katawan at may bahagi ng pangako na nagmula kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, kung saan ako ang ginawang tagapagministeryo ayon sa ipinagkaloob na biyaya ng Diyos na siyang ibinigay sa akin sa pamamagitan ng kanyang mabisang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito, na ipangaral sa mga hintil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kasaganahan ni Kristo. At upang maipaunawa sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga makapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Na sa pamamagitan niya, Jesus, ay may pahintulot tayong makalapit sa Diyos ng may pagtitiwala at kapanatagan ng kalooban.
Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito ay para sa inyong ikaluluwalhati. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita, ang bawat isa ay makakaupo na sa presensya ng Diyos. Ate Krish, Kuya Ron, Kuya Vince, Kuya Nix, for our praising songs, and to Ate Nes for the reading of the Word of God. Let's go to our edification. Our topic for this morning, again, unveiling the mystery. Grace for every nation, coming from our Ephesians series, our identity in Christ. Verse 1, dahil dito, akong si Apostol Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hintil. So here, Paul is saying that he is currently imprisoned. He is incarcerated. Nakakulong si Apostol Pablo habang isinusulat niya mga bagay na ito para sa mga taga-Efeso o sa mga hintil na gaya natin. So kung ang mga taga-Efeso ay hintil, para sa atin na rin to. Pareho rin naman nating hintil yung mga Efeso. By the way, ang Efeso ngayon ay yung bansang Turkey sa ngayon. So doon niya isinusulat ang mga bagay na ito. So ang sabi niya, nakakulong ako for this cause, dahil dito, for this cause, dahil dito. In other words, may sanhi, may kadahilanan kung bakit nakakulong ang Apostol Pablo. Sabi niya, dahil dito, akong si Apostol Pablo, nakakulong ako. Alang-alang sa inyong mga hintil. Now, the question is, ano bang ginawa nating mga hintil? Bakit nakulong si Pablo? O ano ba ang ginawa ni Pablo sa mga hintil? Bakit siya nakulong? At kung babalikan po natin yung ating mga naunang pinag-aralan, buhat ng simulan natin, ang serye ng Aklat ng Efeso, may 3 bagay po ang kadahilanan na itinuturo ng Apostol Pablo kung bakit siya nakulong. Number 1, ang tinuturo ng Apostol Pablo, yung mga kautusan at mga utos, laws and commandments, abolish na raw siya. Hindi na raw siya gumagana. Ito pong laws and commandments ay katuruan ng Israel mula pa sa panahon ni Abraham. Ito ay naging kanilang konstitusyon. Ito ay kanilang naging batas. At ngayon, ang sinasabi ng Apostol Pablo, wala na yung mga yan. Abolish na yan. Kahit sino naman pong isang bansa nasabihan na yung konstitusyon na yan, ang batas nyo na yan, yung kautusan, abolish na yan, hindi makukulong nga itong sinasabi nating taong ito na nagpapalaganap ng ganitong katuruan. Bakit? Sapagkat ito ay maglulunsad o magbubunsod ng isang kaguluhan, isang pagkalito, at malalagay ang isang bansa sa isang bagay, sa isang estado na alanganin. Kaya dito, si Pablo, maaaring siya ay kinasuhan ng inciting to sedition. Pag inciting to sedition, ikaw ay nagtuturo o naglulunsad ng isang bagay na maaaring magkaroon ng destabilisasyon sa isang bansa. And therefore, si Pablo ay kinasuhan dito marahil ng kasong inciting to sedition sapagkat naglunsad ng hindi maganda doon sa bansa yung kanyang inilulunsad na aral. Ito po yung isa sa mga advokasya ng Apostol Pablo. So, balit, ang hindi alam ng lahat, ang masakit, si Pablo lang ang nakakaalam, at yung Diyos, na yung sinasabi ni Pablo, galing mismo sa Diyos. Yun ang hindi alam ng lahat. Ang alam lang ng lahat, itong si Pablo, may itinuturo na magdudulot ng destabilisasyon sa bansa. Sabi sa Leviticus 24:8, every Sabbath, he shall set it in order before the Lord continually, being taken from the children of Israel by an everlasting covenant. So, everlasting tong covenant na to. Everlasting tong law na to. So, bali itong Apostol Pablo, sinasabi niya, wala na yan. Hindi na gumagana yan.
Kalimutan nyo na yung sabat-sabat din. Sinasabi ng Apostol Pablo. And therefore, again, ito ay naglulunsad ng isang destabilization, sa Tagalog, destabilisasyon sa kanilang bayan. Kaya itong Apostol Pablo, inihabla nila sa salang inciting to sedition. Number 2, ang sinasabi muli ng Apostol Pablo ay yung tinatawag na salvation is now by grace through faith. Ito po ay muli hindi tinuturo sa bansang Israel sapagkat ang kaligtasan nila ay ang sumunod sa kautusan. At ang sinasabi ng Apostol Pablo rito, hindi na gumagana yung kautusan na yan. Hindi na kayo maliligtas dyan. Ang kaligtasan na po natin ay hindi na sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan na ng pananampalataya. At muli, naglunsad na naman ang Apostol Pablo ng destabilisasyon sa bansang Israel, and therefore, mas lalong nadiin ng Apostol Pablo upang siya ay makasuhan o ipiit. Ikatlo, ang itinuturo ng Apostol Pablo, ang pagpapawalang sala daw ay makakamit na hindi lang ng bansang Israel, kundi ng mga hentil na. Another destabilization, nasasabihin na naman ng Israel, kailan pa yan? Wala namang ganyan. Kahit basahin mo yung kautusan namin, ang sinasabi sa kautusan namin, ayon sa Diyos, ayon kay Moises, kala Elias, sa mga propeta, sa mga naglunsad ng mga panukala ng Diyos, kaming Israel lang ang may kaligtasan. At ngayon, merong isang nagpapakilala na si Pablo, ang sinasabi niya, hindi. Hindi kaya. Pati mga hentil ay magkakaroon na rin ng kaligtasan at biyaya. At itong tatlong bagay na ito, ang siyang naglungsad sa mga Israel upang ihabla nila ang Apostol Pablo, sapagkat ang Apostol Pablo, hindi niya naman mapapatunayan to sapagkat ito ay revelasyon lamang sa kanya ng Diyos. Maaring sabihin niya, oo, si Kristo nagpakita sa akin, nireveal yan lahat sa akin. O ano ngayon, gaganunin lang siya ng korte. Kung kaya't itong si Pablo, ang kawawang Apostol Pablo, ay ipiniit sa bansang Roma, sapagkat ang Roma ang nakakasakop sa bansang Israel. So, sa verse 1, ang sabi ng Pablo, ako'y nabilanggo dahil sa mga hentil. Dahil may aral ako na binigay sa akin ng Diyos para sa mga hentil. At yun ang dahilan kung bakit ako ay nakapiit. Verse 2, if ye heard of the dispensation of God, which is given to me, to you, word. Ngayon, yung itutuloy natin yung sinasabi ng Apostol Pablo, ang sinasabi niya dito, wala na po yung mga kautusan, wala na po yung mga ordinansa, wala na po yung dating tradisyon. Bakit, Pablo? Ano ang meron ngayon? Ang meron po ngayon ay yung tinatawag na dispensation of grace of God. So ang kasagutan, merong tinatawag na po tayo, ang sinasabi ng Apostol Pablo, may dispensation of the grace of God. Mayroon daw ipinahintulot ng Diyos na isang dispensasyon at ito ay patungkol sa biyaya. Binang Apostol Pablo, meron po ngayong ipinapahintulot ng Diyos, may dinidispensya, sabi ng Apostol Pablo. Ano yun, Apostol Pablo? Yung tinatawag na grace. Yung tinatawag na biyaya. And the next question is, kaya kanino pinagkatiwala itong tinatawag na dispensation of grace, which is given to me, to you, word. Sa akin po pinagkatiwala ng Diyos, ang sabi ng Apostol Pablo. Itong tinatawag na dispensation of grace, at ito naman pong aral na ito ay ibinabahagi ko sa inyo na mga hentil. Yamang nabalita na ninyong pinahintulot na biyaya ng Diyos na pinagkatiwala sa akin tungo sa inyong ikabubuti. Pablo, ano ba yung tinatawag mo na dispensation of grace na nagpawala dito sa tinatawag na dispensation of law na inilulunsad ni Moises, Aaron, hanggang kala Elias, up to Jesus Christ. Ngayon ay sinasabi mo, wala na yan. Meron ng tinatawag dito na dispensation of grace. So, Pablo, ano meron dito sa tinatawag mo na dispensation of grace o yung ipinapahintulot ng Diyos na tinatawag na biyaya? Number 1, a new God's divine arrangement with men. Ang sinasabi ng Apostol Pablo rito,
noon, nakikipag-arrange, nakikipag-ayos ang Diyos sa mga Israelita lamang, sapagkat yun ang kanyang pinili. Sa Old Testament, makikita natin na ang dispensasyon ng Diyos ay para lamang sa Israelita. Subalit ngayon, ang sinasabi ng Apostol Pablo, may bagong arrangement. May bagong paikipag-arrange ang Diyos. Saan? Hindi na sa mga Israelita, kundi sa mga Hentil na. Kasama na. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo patungkol sa dispensation of the grace of God. Number 2, a major shift to repeal the Mosaic Law era. Ang sinasabi ng Apostol Pablo rito, dahil sa pagkaka-arrange ng Diyos sa bagong arrangement, na-repeal na. Ano po yung Tagalog ng repeal? Na walang visa. Alam kong repeal, yung piri-repeal lang na gravy sa KFC, no? Repeal gravy, no? O yan, no? Napalitan na, no? Napalitan na, sabi nila, no? Napawalang visa na yung utos ni Moises na galing sa Diyos, yung mga kung ano-anong utos yun, na maghandog ka ng hayop, magsunog ka ng ganito. Sabi ni Apostol Pablo, wala na yan. Wala na yung mga Mosaic Law na yan. Sapagkat yung Mosaic Law na yan, oo, nakakapagbigay yan ng kapayapaan sa Diyos, pero dapat susunod ka sa mga alituntunin at kautusan ng Diyos. Pero ngayon, dahil nawala na yan, nasa na yung kapayapaan, Pablo? Ang kapayapaan na ngayon ay nasa pamamagitan na ng Panginoon Kristo, na kung sasampalataya ka sa kanyang death, burial, and resurrection, nandun na yung kapayapaan. And therefore, yung kautusan ni Moises, wala na yun. Abay, nagsumiklab na naman itong mga Israelita na to, ano? Number 3, given the stewardship to Apostle Paul. Kung noon, ibinigay ang pangunguna sa dispensation of law kay Moises, kala Aaron, at sa mga iba pang mga pari na nag-i-implementa nito, ang sabi ng Apostol Pablo, wala na yan. Yang mga Pariseo na yan, yung mga saserdote na yan, yung mga Saduseo na yan, o sino na ngayon na mag-implementa? Ako na ngayon, ang sabi ng Apostol Pablo. Sa akin na ipinagkaloob ang stewardship o pangunguna ng tinatawag nitong dispensation of the grace of God. At ikaapat, Apostle Paul gave the Gentiles for their good. At mula naman dito, ay ibagkakalob ito ng Apostol Pablo, itong dispensation of grace na ito, para sa kabubuti ng ating mga Hentil, nating lahat. Bakit? Sapagat mula dito ay magkakaroon tayo ng biyaya ng kaligtasan, eternal na seguridad at kapayapaan mula sa Diyos. At take note, ito po ay ibinigay sa Apostol Pablo. Hindi po kay Apostol Pedro, kay Apostol Juan, o kay Santiago, o kahit sa asino mang 12 apostol. Ito po ay ibinigay sa Apostol Pablo. So, verse 1 and 2, pinapaliwanag ng Apostol Pablo, ito ang dahilan. Bakit ako nakakulong? Verse 3, naintindihan naman. Okay naman. Okay. Verse 3, how that by revelation He made known unto me the mystery as I wrote afore in few words. Itutuloy ko na po sa verse 4 kasi magkadugtong sila. Whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. So, sabi dito ng Apostol Pablo, papaano nyo mauunawaan yung mga bagay na ito? Kung saan habang binabasa nyo ito. In other words, kinakailangan, pinag-aaralan yung mga bagay na ito. Hindi po dito po pwede yung bigla na lang papasok yung isang pastor, meron na akong gift, meron na akong calling, accept Jesus as your personal Lord and Savior, for God so loved the world that He gave His only Son. Ay, hindi po ganun. Tapos na po tayo sa mga ganong panahon. Nandito na po tayo sa dispensation of grace. Nandito na po tayo sa tinatawag na Apostle Paul's indoctrination. Hindi na po pwede ngayon ang mga bagay na yan. And therefore, dito po, verse by verse, ay babasahin natin ang mga sinasabi ng Apostol Pablo. Di po dito uso yung, ayan, and blood control. Yung mga sino nga ba yung go? Si Rolito Go lang kasi kilala ko eh. Saldi.
Yan, no? Wala dito yan. No? Wala dito yung mga politics, mga current event. Wala po dito yan. No? Dito po, pag-aaral lang tayo ng salita ng Diyos. Labas po yung mga nangyayari sa ating pamayanan. No? So kung saan habang binabasa nyo ito, ay maunawaan niyo kung anong kaalaman ko sa lihim na panukalang isinakatuparan ni Kristo. Pablo, ito ka na naman. Ano naman yan? Lihim na panukalang isinakatuparan ni Kristo. Pinag-aralan na po natin ito sa mga nakaraang panahon. Kung babalikan po natin yung Ephesians series natin. Ano po ba yung lihim na panukala? Na si Kristo ay inabolish niya yung galit ng Diyos sa ating mga hintil. Na sa pamamagitan ng krus ni Jesucristo ay inabolish niya itong mga kautusan at mga commandments at mga patakaran. Na sa pamamagitan ng krus ni Kristo ay nagawa yung isang spiritual body. Sapagkat noon, walang spiritual body. Ang meron lang ay yung tinatawag na Israel at ang mga hintil ay wala silang pag-asa. At ngayon, dahil kay Kristo, pinagkaisa niya itong hintil at Israel at naging isang katawan. Our head is Jesus Christ. That because of Christ's cross, na-establish ng Panginoon sa Kristo ang kapayapaan natin sa Diyos. Ito po ay ating tinalakay noong November 2 sa ating live stream. Verse 5, which in other ages was made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Ito ay hindi ipinaalam sa mga tao ng mga nakarang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Let's be practical about this. Paano kung ito ay hindi nakahayag ngayon? Iahayag pa pala to sa 2030 pa. Di wala na tayong kaligtasan. Subalit, inihayag ito ng Diyos, eksakto sa ira natin. Eksakto sa panahon natin, kung saan maaari na nating makamit itong tinatawag na grace. Kung saan ito ay itinago mula pa ng lalangin ng mundo, at ngayon tayo ay nasa panahon na naririto, at tiyempong-tiyempo, ngayon pa ibinunyag, ipinaalam itong tinatawag na lihim. Kung kaya't, doble-doble pong biyaya ang para sa atin. Sapagkat kung ito ay inihayag nung noon-noon pa, sana naligtas yung mga tao ng mga first century. Hindi pa siya nahayag Nung mga panahon ng Old Testament, may mga hintil pero walang revelasyon. Wala pa yung mystery. Pero ngayong panahon natin, nandito na. Kung kaya't buti ng Diyos at napaka-doble-dobling biyaya ang ating matatanggap. Una, inihayag sa panahon natin. Ikalawa ay nalaman natin. Ang masakit sa ibang denominasyon, naihayag na yung grace, yung biyaya, pero nasa loob pa rin sila. Di pa rin nila naunawaan mga bagay na ito. Verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Na ang mga hintil ay maging tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo. Kabilang din sa isang katawan at may bahagi ng pangako na nagmula kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang sinasabi dito ng Apostol Pablo, we are now fellow heirs of God's blessing. Kasama na raw tayong tagapagmana ng biyaya ng Diyos. Na noong una, previously, hindi tayo kasama. Ang meron lang dito ay yung mga Israelita. That we are now in the same body, not separated. Now, nasa isang katawan na tayo. Hindi na tayo nakahiwalay doon sa mga Israelita at sa Diyos. Israelita at saka Diyos, magkadikit yan kasi yan ang bansang pinili. At ngayon, naisama na tayo doon sa bansang Israel. We are now in the same body. Hindi na tayo separated. Third, we are now partakers of the promise in Christ. Meaning, sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo ay makakamit natin yung pagiging fellow heirs and the same body with God sapagkat ang Panginoong Jesucristo lamang ang nakagawa ng mga bagay na ito nang siya ay ibinayubay sa krus ng Kalbaryo. So,
Paano natin makakamit ang mga bagay na ito? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa death, burial, and resurrection ng Panginoong Hesukristo. Verse 7, ang sabi, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of His power. So makikita natin dito, ang sinasabi ng Apostol Pablo, whereof, ano ulit sa Tagalog ang whereof? kung saan ako ang ginawang tagapagministeryo. Ako ang ginawang steward according to the gift of the grace of God. Ayon sa ipinagkaloob na biyayang yun ng Diyos na siyang ibinigay sa akin. So makikita natin dito, Paul was made a minister of God's grace. Again, uulit-ulitin ni Brother Mel. Ang Apostol Pablo, ang steward o ang ginawang steward o ang nagkaroon ng stewardship ng tinatawag na grace of God, the dispensation of the grace of God. Hindi si Pablo, hindi si Pedro, hindi si Juan, Santiago o kahit sinong 12 apostol. And therefore, ang kanilang mga turo ay hindi para sa atin. Bakit? Sapagat hindi sila ang steward ng grace of God, kundi ang sinasabi ng Apostol Pablo, whereof I was made a minister. No? So, ngayon, kung minister ka, Apostol Pablo, kung ikaw ang steward, Apostol Pablo, saan ang galing yung stewardship mo? According to the grace of God. Ito ang sinasabi ng Apostol Pablo, itong ministry na to ay hindi sakop ng performance ko. Hindi sakop ng pinag-aralan ko. Hindi sakop ng kagalingan ko. Ito ay nanggaling sa biyaya din ng Diyos sa akin. And third, Paul's ministry was through God's effectual power, meaning galing ito sa kapangyarihan ng Diyos. Meaning, walang ibang panggagalingan ito kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Ito na si Pastor, saan ka galing? Graduate ako ng PBS College of Bible. Graduate ng PBS College of Bible si Pastor. Hindi lang yan. Nag-masters pa ako sa ATS, Asian Theological Seminary. Hire na natin to. Ito na talaga. Hindi po ganon. Ano po? Ang pagiging minister ay galing sa effectual power ng Diyos. Ito ay ayon sa Apostol Pablo. Always remember that God's ministers are divine appointment, not by human or church initiative. Inordain, pinray over, lumudlod pa na metropilo sa tuhod. Inordain. Pastor ka na. Hindi po. No. Ang pagiging ministro ay nagmumula sa divine appointment ng Diyos. Hindi ito yung sweldohan natin si Pastor. Kasi ang galing mag-message. Sige, mag-message ka, Pastor. Ayon sa mga ganitong nagkagaganong ka. Hindi po. Take note always that God's ministers is not after ambition to secure power, authority, salaries, and other earnings. Magkano allowance na ibibigay natin kay Pastor? Ako po nung liderato sa isang denominasyon, laging yun na lang ang pinoproblema namin. Magkano allowance ngayon yan? Magkano ang sweldo ngayon yan? Hindi po pala ganon. So, Paul's apostleship is according to the grace of God. Paul's apostleship is according to effectual power of God. Okay. Verse 8. Unto me, who am less than the least of all saints, at ako na siyang pinakahamak sa lahat. Biro nyo po, binigay yung apostleship, yung stewardship ng dispensation of grace kay Apostol Pablo. Ngayon sasabihin ni Pastor, ako pinakahamak sa lahat. No? What a humble person. No? Sige, kung ako yun, sige, ayaw bumalik. So, bahala ka. Ako kaya steward ng dispensation of grace. No? Pero hindi. Ang sinasabi ng Apostol Pablo rito, unto me,
who am less than the least of all saints. No? Hindi siya makakitaan ng pagmamataas. Hindi siya makakitaan ng kahambugan. Nasasabihin na, kami, ang mga intercessor kami dito. Kami ay uutusan namin si BBM na prayer rally, prayer and fasting. Sa ibang church, ganun po yung sinasabi nila. No? Actually, nung Sunday lang, sa exhortation nila. Puro kahambugan ang sinasabi. Ako po'y nagbabasa ng Biblia, may umilaw, nagpakita ng mga salita. Nagagalit ako sa mga bansang ito. May mga ganong mga pasiklab, itong mga chairman ng isang pinanggalingan nating church na puro kahambugan. Dito po ang sinasabi ng Apostol Pablo, I am less than the least of the apostles. At ako ang siyang pinakahamak sa lahat. At ako na siyang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang biyayang ito. So Paul ensures he's not arrogant but humble one. Paul ensures he is not to merit but grace given. Wag po ako ang bigyan niyo ng merito. Wag po ako ang bigyan niyo ng parangal. Ang bigyan niyo po ng parangal yung gumawa ng biyaya. Sapagkat ito ay pinagkaloob lang din sa akin at ipapagkaloob ko sa inyong lahat. Ayan, sabi ng Apostol Pablo rito, at ang sabi dito sa Ephesians 3:9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hidden in God, who created all things by Jesus Christ. Maipaunawa sa lahat ng tao kung papaano makikipag-isa sa hiwagang inilihim ng Diyos bago palalangin ng sanlibutan na siyang lumalang sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. So dito, sinisiguro ng Apostol Pablo na yung biyaya ay hindi para sa selective lang na bansa, gaya ng nauna na para sa Israel lang. Dito ay sinisiguro ng Apostol Pablo na itong mystery na to ay nakatago muna. Ibig sabihin, wala pang mystery nung panahon nila Moises. Wala pang mystery nung panahon nila Pedro, nila Juan. At itong mystery na ito ay isinisiguro ng Apostol Pablo na in-reveal sa akin ito. Sa akin ito magmumula, hindi sa mga apostol. Ito ang sinasabi ng Ephesians chapter 3 verse 9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world had been in God, who created all things by Jesus Christ. Verse 10, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church natin the manifold wisdom of God. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan natin, tayo iglesia, ipapakilala sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang katuruan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Dito, ang sinasabi ng Apostol Pablo, ipinakita na ng Diyos yung majestic niyang wisdom sa body of Christ. Ipinaalam na ng Diyos sa atin yung majestic wisdom. Ano yun? Yung revelation of the mystery, yung grace. Dito ay isino-showcase na ng Diyos yung mystery dito, hindi lamang sa body of Christ, kundi sa tinatawag na sa mga principalities na nasa sangkalangitan. Dito ay ipinapakita rin ng Diyos yung kanyang majestic wisdom sa heavenly places. So, itong mystery na ito ay hindi lamang sa ating body of Christ, i-showcase ng Diyos, kundi maging sa mga principalities din. Mga anghel, mga kerubin, at lahat pa ng kanyang nilalang na nasa sangkalangitan, showcase ng Diyos. Kita nyo, meron akong bagong programa. Dispensation of grace. Papakita ko sa inyo, ipapakita ko rin sa mga hentil. At ngayon, nalalaman natin lahat yun. Verse 11, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan.
Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, God showcased His majestic wisdom to the body of Christ, to heaven principalities, to heavenly places, that all things is according to His purpose through our Lord Jesus Christ. Ang sinasabi ng Diyos dito, ng Apostol Pablo rito, lahat ng sinukis ng Diyos sa heaven, sa principalities, sa body of Christ, lahat yan ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang ginawang death, burial, and resurrection doon sa krus ng Kalbaryo. Verse 12, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Medyo technical po ito no? Nung Old Testament po kasi, ang nakakalapit lang sa Diyos ay yung tinatawag ng mga Israel. Nakakalapit sila sa pamamagitan ng papasok sila doon sa tinatawag na tabernakulo. May ginawa kasi silang, makwento ko lang sa Old Testament. Uutusan niya kasi doon si Moises na, Moises, gawa ka ng tabernakulo. So, tabernacle, tent siya. Tapos may 3 bahagi yun. Number 1, yung papasok ka lang. Number 2, yung tinatawag na holy place. At number 3, yung tinatawag na most holy place. Yung sa most holy place, nandun na yung presence ni God. Ang nakakapasok lang doon, sila Aaron. Sila yung mga inatasan. So, by Aaron, may mga, may mga, yung mga umuusok-usok na, may mga ritual sila na mga, yung sa Chinese, may mga incenso silang ginagawa doon. From there on, nakakapag-ugnay sila sa Diyos at nakikita nila kung ano yung kalooban ng Diyos. Pagkatapos lalabas sila, i-broadcast nila sa Israelita. Dito, ang sinasabi ng Apostol Pablo, dito, yung kalooban ng Diyos, pasok na sa'yo. hindi ka na kailangan dumaan pa dun sa mga noon na tinatawag na mga ritual, mga tabernakulo. Up to panahon ni David, up to panahon ni Jesus Christ, ganyan pa rin sila. Kaya nga doon sa sinasabi ni Jesus Christ, it is finished, nawarak na yun yung mga division na yun, nagsisira na yung mga yun. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo rito na nasa pamamagitan niya ni Jesus ay may pahintulot na tayo makalapit sa Diyos nang may pagtitiwala at katapatan ng kalooban. Our last verse, wherefore I desire that ye faint not in my tribulations for you, which is your glory. Kaya't hinihiling ko sa inyo, huwag kayong panghihinaan ng loob. Kahit mahirap tayo, kahit hindi tayo sagana, kahit hindi tayo ipinanganak na kagaya ni Saldico, ng mga pamangkin niya, huwag tayong panghihinaan ng loob. Kahit hindi signature yung mga damit natin kagaya ng mga pamangkin ng mga kahit hindi tayo pinanganak na yung tatay natin, kontraktor ng DPWH. Ang sabi ng Apostol Pablo rito, hindi po yan ang magiging dahilan para panghinaan tayo ng loob. Huwag tayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo sapagat ito'y para sa inyong kaluluwa. Magkakaroon tayo ng kaluwalhatian. Mag-glorified body tayo. Maglalaho ang lahat ng yan. Maglalaho ang lahat ng bagay na yan. Ang matitira lang tayo at bibigyan tayo ng Diyos ng isang pagpapala na kahit sino ay hindi maaagaw sa atin. Kita nyo ngayon, yung mali-malitang bag, nasaan na ba yung malang? Minsan nasa tabi ng kotse, di mo malaman kung saan na nila itatago yung maleta ng bag. No? Nasa bahay na ganito, pag pinicturean naman nung nasa bahay, nasa kotse, sa ba talaga yan, no? Di nila maitago sapagkat natatakot sila na may makaagaw at manakaw nito. Pero ang inaasahan natin kayamanan mula kay Kristo, kahit sino lang pwedeng makapagnakaw ng mga bagay na ito. So, key takeaways, the mystery revealed to Apostle Paul. Ibig sabihin, itong mga hintil na to, tayo ay bahagi na ng isang katawan sapagkat tayo ay tagapagmana na rin, gaya ng mga Israelita. This was a hidden mystery in past generation, but now is made known through the Spirit to apostles and prophets.
Paul's stewardship on the dispensation of grace. Paul sees himself as minister of grace, chosen to preach the unsearchable riches of Christ to the Gentiles. Meron siyang mission. Ang ipakalat kung ano yung lihim na panukala ng Diyos, which is the dispensation of grace, at sa kabutihang palad ay napunta sa atin yung mga panukalang Diyos na iyon sa pamamagitan ng pagtuturo ng Apostol Pablo. Access and confidence through Christ, meron na tayong kumpiyansa na tayo ay maaaring makalapit sa Panginoon sa Kristo, makahiling kung ano man yung ating mga naisin sa buhay. And last but not the least, encouragement amid suffering. Kahit na nagsasuffer tayo, nahihirapan tayo, nalulungkot tayo, let us encourage one another. Alam niyo po, ang pinakamahirap ay yung i-encourage mo yung kapatid mo na ikaw ay nagsasuffer din. Mas mahirap yung ganon, pero mas effective yung ganon. No? Yung nagsasuffer yung kapatid mo, nagsasuffer ka rin, tapos i-encourage mo siya. Dapat tayo ganon. Sa gitna ng ating mga suffering, i-encourage natin ating mga kapatid na hindi dito natatapos yung ating paghihirap. Na may katapusan yung ating paghihirap at pagkatapos nun ay eternal na kalwalhatian ang ating makakamit. In other words, ang mga paghihirap natin dito ay temporal lamang. Hindi ito habang buhay. May katapusan to at malapit nang matapos to sapagkat nalalaman natin na tayo ay ira-rapture ng Panginoon sa Kristo sa mga darating na panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain tayo. Diyos. Mga kaaway lumalapit sa akin, sinasabi nila wala ng pag-asa, ngunit ikaw ang tanging sandigan. O Panginoon, kalakasan ko'y ikaw, kaligtasan sa bawat sigaw. Sa iyong bisig ako'y nahahanap, kapayapaan na di matitilan. Ang puso ko'y puno ng takot, ngunit tinutulungan mo ako bumangon. Ikaw ang kalasan sa bawat laban, ang liwanag sa gabing walang hanggan. O Panginoon, kalakasan ko'y ikaw, kaligtasan sa bawat sigaw. Sa iyong bisig ako'y nahanap, kapayapaan na di matitinan. Di ko man makita ang dulo, sa iyo ang tagumpay tiyak ko. Sa iyong pangalan ako'y tumatawa, sa iyong pag-ibig ako'y namamalagi. O Panginoon, kalakasan ko'y ikaw, kaligtasan sa bawat sigaw. Sa iyong bisig ako'y nahanap, kapayapaan na di matitinan. Thank you, Lord. Thank you po. Let's go to our exhortation. Ang katanungan sa akin ng isang church, no,
Tama po bang gumamit ng ChatGPT itong mga pastor na ito sa pangangaral ng Diyos? Okay? Sino ba dito gumagamit ng ChatGPT? Okay, wow. Okay. Ako, hindi ako gumagamit nun, ha? Kasi co-pilot ako. Basta, ano. So, ano ba itong si ChatGPT? Ano ba itong si Artificial Intelligence? No? Artificial Intelligence is the ability of a machine to perform tasks that typically require human intelligence, such as reasoning, learning, and problem solving. So, si Artificial Intelligence daw, o si AI, kagaya nila ChatGPT, Gemini, Copilot, marami pa, ha? Marami pang AI. Isa raw siyang aplikasyon o isang machine na kayang mag-perform o makapagbigay ng intelligent. Sabi, pag hindi ka intelligent, siya yung magiging intelligent para sa'yo. So, anong ibig sabihin nun? Ibibigay daw nitong si AI yung mga particular na impormasyon na hindi mo nalalaman. Siya yung magiging intelihente para sa'yo. So now, paano ba gumagana itong si Artificial Intelligence? Paano ba gumagana itong si ChatGPT, si Copilot, si Gemini? Ito ay may tatlong bahagi, yung tinatawag na data, yung machine learning, tsaka yung algorithm. Papaliwanag natin yan isa-isa. No? Number 1, data. Si AI, o si application, o si machine, ituring mo siya na isang tao. Halimbawa, si Daniela to. No? Halimbawa, si Daniela tong tao na to. No? So, si Daniela, papasukan mo siya ng data. Ang ituturo mo kay Daniela, 1 plus 1 equals 2. So, si Daniela, ipoproseso niya ngayon sa utak niya yun. 1 plus 1 equals 2. 1 plus 1 equals 2. 1 plus 1 equals 2. So, kapag tinanong mo si Daniela, 1 plus 1, ang isasagot sa ni Daniela, 2. Kasi yung tinuro kay Daniela, 1 plus 1 equals 2. Walang nagturo sa kanya ng 1 plus 1 equals 3. So, kung ano yung ipinasok mong data kay AI, yun yung isasagot niya sa'yo. Which is good. Wala namang problema. No? Now, the question is, kapag sobrang dami na ng pinasok mong data sa brain ni Daniela, malilito na rin siya eh. Kasi may kapasidad din yung brain ng tao. May kapasidad din na baka iba na yung maano niya, baka iba na yung masagot niya kasi iba-iba ng impormasyon na pumasok sa kanya eh. 1 plus 1, electric fan. Baka mamaya electric fan na maisagot ni Daniel sa sobrang dami na ng impormasyon na ipinasok sa kanya. Magellan. Daniela 1 plus 1, Magellan. Bakit naging Magellan? Kasi sumobra na yung brain na ipinasok kay Daniela, mas marami na nagpasok sa kanya na Magellan kesa 2. No? Kaya nung tinype mo si AI, 1 plus 1, Magellan na yung naisagot. Hindi na na-proseso ng maayos ni AI. So, in other words, gaano ka-reliable itong AI? Reliable siya kung i-double check mo doon sa factual na bagay. 1 plus 1 nga ba equals 1? Oo eh. Magellan sinagot. O sige, punta tayo dun sa mat na libro kung ano yung sinasabi. No? So, number 1, yung trustworthiness ni AI, mahirap pagkatiwalaan. Lalong-lalo na, magre-report ka sa boss mo. Magre-report ka ng mga confidential data, mga informasyon na mga mahalaga. Siyempre, hindi ka naman aasa dun sa isang aplikasyon lang na tinatawag na AI. Maaring gamitin mo siya, pero nandoon pa rin dapat yung checkin mo siya. Ngayon, si AI, meron siyang tinatawag na hallucination. Hallucination. Used to describe the situation when models like GPT output false information as if it were true. So ngayon ganito.
Si Daniela, tinanong mo ngayon, Daniela, ano ang capital ng Japan? Wala pang nai-input na ano kay Daniela. Wala pang nai-input na data kay Daniela. Mag-hallucinate ngayon si Daniela. Magtatanong-tanong siya sa community, sa public. Wala siyang brain na ano ba ang ano nito. Kaya ngayon, halimbawa, sinabi niya kay Ate Mona, ano po bang capital ng Japan? Osaka. Okay. Tinanong niya si Ate Norma, ano po yung capital ng Japan? Tokyo. No? Ate Glenda, ano po yung capital ng Japan? Hokkaido. Iba-iba ngayon. Mag-hallucinate ngayon si Daniela kasi wala pa siyang data ng totoo eh. Ngayon, pwede niyang masagot, Osaka o Hokkaido. Pero ang totoo, ang capital ng Japan, Tokyo. Kasi nga, depende sa data na ipapasok mo kay AI. In other words, kapag walang konkretong data si AI, mag-hallucinate yan. Titingin siya sa internet, titingin siya sa mga common na mga information. Kaya maaring mali yung isagot sa iyo ni AI. So, context misinterpretation and therefore, magkakaroon ka ng mami-misinterpret yung konteksto mo. Kasi, kapag ikaw ay gumawa ng report, may context yung report mo eh. Wala namang report na walang konteksto eh. Honestly, ano konteksto nito? Ang konteksto po niyan ay yung dami ng mga ganito nakakuha ng grade, kung saan malalakas yung mga bata, mas magagaling sila ngayon sa math kaysa sa science, mas magagaling sila ngayon sa English kaysa sa Pilipino kasi bata pa lang sila, pinag-i-English na sila ng mga magulang nila. And therefore, may context yan. Ngayon, pag in-AI ni Nestle yan, hindi naman alam ni AI yung context nung report ni Nestle. Magsasagot yan, pero mawawala sa konteksto yan kapag hindi rin maayos yung pagkakalatag mo kay AI. So, lack of fact-checking. Ito yung sinasabi natin na kapag hindi mo siya chinek at nag-hallucinate si AI, lagot ka kay boss. Mali-mali yung mga iyaano mo. And therefore, isa lang ang ibig sabihin yan. Dapat nagpa-fact check ka kapag ikaw ay chat GPT o nag-AI. Hindi ko po sinasabi na pang-engot lang yung engot ka eh. Di huwag ka mag-chat GPT kasi engot ka, nag-chat GPT ka, engot lang din yung ron, walang ano. Hindi ko po sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko po, dapat maayos yung konteksto mo. At hindi lahat kukunin mo sa chat GPT. Meron ka rin sariling pag-iisip na tama ba to o mali. Now, ganito. Yes, garbage in, garbage out, diba? Kasi kapag si Daniela, bata pa lang siya, sinabihan mo siya na 1 + 1 = Magellan, paglaki niya ni Daniela, yun ang alam niya. Kasi yun ang ipinasok sa kanya. O yung data niya sa brain niya, Magellan ang sagot eh. Baka pag sinabi mo pa nga dyan kay Daniela, hindi 1 + 1 = 2. Ay, hindi. 1 + 1 is Magellan. Kasi yun ang naano sa kanya. Yun ang na-adapt niya. No? Ngayon, ang sinasabi ng mga nagtanong sa akin, ito raw mga pastor, ChatGPT, kada message daw nila, nakikita nila, minsan galing sa ChatGPT mismo yung tapos pag tinatanong daw nila, pinapakita pa rin sa, yan tingnan natin kung ano yung sasagot ni ChatGPT ganun daw. So ngayon, tinanong daw nila, si pastor, ano po bang gampanin ng mga pastor? Ginano nila. Ngayon, ang sinagot daw ni pastor, si ChatGPT yung sinagot niya. No? Ang sinagot ni ChatGPT, tagapangalaga ng kawan, tagapagturo ng salita ng Diyos, tagapagtanggol ng katotohanan. Kita mo, sinagot ni ChatGPT yan. Di ba ganun yung ginagawa namin? Pastor kami. Ganun daw yung sinabi ni pastor sa kanila. So, paano ngayon yan, Brother Mel? Ngayon, ifa-fact check natin. Dapat i-fact check mo siya. Kasi pag hindi mo siya finact check at naniwala ka doon, paano kung hallucination lang to? Paano kung hindi reliable yan? So punta tayo sa Ephesians 11-12. And He gave some apostles, prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith. Na tayo sa ating announcements. Again, November birthdays. Ate Darling Peñones, belated happy birthday. And Ate Divina Pasigan.
And Ate Dalia Peñones on November 4, 5, and 12. And advance happy birthday kay Ate Nestle Brusa. Tawagin natin sila. Nandito silang lahat. No? Tawagin na. Pray tayo, pray tayo. No? Tawagin natin. No? Mag-pray natin. Andiyan. Okay. Tayo po tayong lahat sa ating pananalang. Okay, sige. Let's pray. Ama naming banal, maraming pong salamat sa isang taong pagpapala, isang taong kabutihan, isang taong pagbibigay ng gabay kay Ate Darlene, Ate Divina, Ate Dalia at kay Ate Nestle. Lalo niyo po silang pagpapalain sa mga susunod na panahon, lalo niyo po silang patatalinuhin, lalo niyo po silang gagawing smart. At sa panahon ng kanilang mga problema, suliranin at mga pagsubok, sasamahan niyo po lagi sila. At kami naman pong mga kapatid nila sa pananampalataya ay patuloy na mananalangin para sa kanilang ikabubuti. Dalangin po namin ang bawat isa sa kanila, maging ang kanilang mga magulang at mga mahal sa buhay, ay hawahan po sila ng mga pagpapala, kagalakan at kapayapaan, at sa mga susunod na panahon ay mas lalong lalaki at lalawig itong mga pagpapalang ito, itong mga kagalakan na ito, itong kabutihan mo na ito, at mababawasan, Panginoon, ang kanilang mga alalahanin, isipin, stress, at marami pang iba. Kung kaya't ang dalangin namin sa kanila, pagpalain mo po sila ng lubos, hindi lamang sila maging ang kanilang mga mahal sa buhay at mas maraming kaarawan po ang igawad mo sa kanila. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Happy birthday! When we walk with the Lord and the light of His word, what a warning sheds on our way. While we do His good will, He'd abide with us still, and we'd all will trust and obey. Trust and obey when there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the sky, but His love quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sight nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey when there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sing at His feet, or we'll walk by His side and the way. What He says we will do, where He sends we will go. For we're only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey when there's obey. Maraming salamat po, Panginoon, sa natapos naming gawain. Muli hiniling namin sa iyo na ingatan at pagpalain ang aming
munting gawain mula simula hanggang sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. At ngayon po, Panginoon, ay naririto na kami sa katapusan at maraming salamat po. Pagpalain niyo pong bawat narito sa mga hindi namin nakapiling, pagpapalain niyo po sila, iingatan niyo po sila, nasan man po sila, ano man po ang kanilang ginagawa. Kung may karamdaman po sila, dalangin po namin ang kanilang agarang paggaling at paglakas para sa mga susunod na panahon ay makakapiling namin sila rito. Gayun din ang mga nakapiling namin sa Facebook Live at makakapiling sa YouTube channel, pagpapalain niyo po sila sa pakinig at panonood ng iyong mga salita. At ngayon sa Kanya na mapagpapalakas sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at ng pagpapahayag ni Hesukristo ayon sa inihayag na hiwaga na naitago bago pa lalangin ang sanlibutan, na siyang inihayag sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos, upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa nag-iisang Diyos, naganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan mula noon hanggang ngayon, at magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo, ang bawat isa ay magsabi ng Amen at Amen.